totoo lang, yung mga ibang inimbitahan, nung makita nila na maraming kapulisan, sila daw po ay umatras. At natatakot. Kasi yung iba hindi nila alam na yung mga nandito ng kapulisan ay ginagampanan lang ang kanilang trabaho bilang isang polis. So para sa akin, matatawag natin na fair naman yung kanilang treatment sa atin. So tayo ay magpapasalamat pa rin dahil andyan sila para bantayan ang ating kaligtasan. Di naman sila nandito para tayo ay gawa ng masama. Sila ay nandito para tugunan ang kanilang trabaho bilang isang pulis, bilang isang gusto tayong protektahan, tayong mga Pilipino. So, ako po ay isang Muslim, ang tribo ko ay Maranao. Kaya po ako nandito ay dahil gusto ko lang pong ipaalam na mula nang maupo si Tatay Digong ay bumaba ang krimen sa farm, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kasalukuyan po, marami na pong nai-post, hindi lang po post kundi balita na ultimo mga kababaihan ay pinapatay na po ng mga masasamang damo sa ating bayan. Ngayon po, tayo po ay nagtipon-tipon dito, kahit na konti lang tayo ang dumating, dahil medyo yung iba ay ang dahilan nila natatakot. Pero tayo naman, kaya tayo nandito ay para iparating natin ang ating full support kay VP Inday Sara dahil sa ginagawang pagtitipid. Kahit na wala namang talagang katotohanan, alam naman natin na ang confidential fund ay ginagamit upang protektahan ang mga kabataan, upang protektahan ang inyong mga pamilya, nang sa ganon hindi mapunta sa maling direksyon. Kaya tayo po nagtipon-tipon dito. Ngayon, sa lahat po ng mga nanonood sa ating mga mahal na vloggers, sana po makiisa kayo, maglabas kayo ng inyong hinaing problema sa kinakaharap ng ating pamahalaan. Unang-una na dyan, yung kaligtasan ng mga kabataan ngayon na halos araw-araw ay naipapalabas na balita sa social media, yung mga kabataan ay hinahabol ng gustong kumuha sa kanila. Wala na po tayong kaligtasan. Kaya kung kayo po ay may mga karanasan sa kasalukuyan, pwede po kayong pumunta rito nang sa ganon maiparating nyo ang inyong hinaing sa ating kasalukuyang namumuno. Dahil minsan, hinahanap ko rin yung pamumuno ng Department of Interior and Local Government. Dahil po mukhang napabayaan na ang ating bansa. Nakakalungkot na po dahil hindi na po katulad ng dati. Ngayon, sinasabi naman ng mga iba na sabihin na natin na anti-Duterte. Sabi nila, ang war on drugs ay hindi nakakatulong. Pero, bakit ang ibang mga pamilya ay hinahanap si Tatay Digong at sinasabi, Tatay Digong, bumalik ka na dahil andito na naman ang droga. So, kaya po tayo nandito. Ako, kahit na minsan nagugutuman tayo, na nauulanan tayo, pero pumupunta pa rin tayo nang sa ganon, yung hindi kaya ng iba na magpalabas ng kanilang hinaing, tayo na lang ang magparating. So, sa ngayon po, ang dami pong problema na kinakaharap ng ating bayan. Kaya lang, ang nakakalungkot, yung iba, mas inuuna pa nila yung pagtuunan ng pansin ang mga Duterte. Ang mga Duterte po, kung talagang gusto nila ng nakawan, di sana hindi
hindi na sila nag-implement ng war on drugs. Hindi na rin sila nangingialam sa bawat problema ng ating bansa. Gayahin na lang nila si Bongbong Marcos na puro na lang withdraw na lang. Kumbaga, sa kanila na lang yung pangsariling kapakanan lang. Ang Duterte po ay tumatayo para po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Yun lang po ang the best na dapat na maramdaman natin. Kasi kung tayo ay mananahimik na lang, baka sakaling wala ng laman ang Department of Budget and Management. Dahil po, recently nabasa po natin na mayroon na naman po ilabas na nagpakahalaga ng trilyon. Paano na po tayo? Ngayon, ang ginagawa ni BBM, nananawagan po siya na ang mga tax daw ay yung mga taxpayer ay magbayad na. Malamang, dahil wala na pong pondo, dahil inubos na dito sa mga congressmen, para lang pumirma, maawa naman po tayo sa ating bansa. Huwag naman po tayo puro pang sariling kapakanan. Minuto po tayo ng mga mamamayan, ng inyong mga constituent, para po kayo ang representa sa inyong lugar, sa inyong probinsya. Hindi para kami ang budget, ang pera ng bayan. Kawawa po tayo, mga taong bayan, kung tayo ay mananahimik lang sa tabi at magkangaw-ngaw na lang sa social media. Ito po ay hindi panawagan na para tayo ay maghasik ng lagim. Hindi naman po. Ang sa atin lang, nang sa ganon, yung gusto nating iparating, ay masabi natin dito sa entablado. At maramdaman ng mga makasarili na mga politiko na matigil na itong pinaplano nila na impeachment. Kawawa na po ang bawat Pilipino kung puro na lang impeachment. Si Bongbong Marcos, ang laki po ng budget ng confidential fund. Ang laki po ng confidential fund ng bawat mga congressmen, bawat mga gobernador. Pero anong ginagawa nila? Kunting mali lang, sasabihin, i-disbar. Paano na? Kung tayo lang ay walang kakayahan, wala ka ring karapatan na para ilabas yung gusto mong iparating, di wala na. Kawawa na ang ating bayan. Kawawa na ang mga generation. Yung paparating na mga kabataan na siya ang ating darating na mamuno sa ating bansa. Nakikiusap po ako sa mga bawat congressmen. Maawa kayo sa ating bayan. Huwag puro pera-pera na lang. Ang pera mauubos. Pero yung kredibilidad ng isang namumuno, habang buhay po yan, dala-dala nyo yan. Kahit hindi na kayo mamigay, hindi na kayo magbayad ng mga botante, bubutohin kayo niyan dahil sa inyong ginagampan ng trabaho na maayos. Sa mga congressman, nakasalukuyan na inuusig ang ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas, mag-isip-isip po tayo. Maawa po tayo sa taong gumagawa ng paraan para mapabuti ang ating buhay sa inang bayan sa Pilipinas. May kasabihan, si BP Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas. So, nakikiusap po ako sa mga kasalukuyan na panaydakdak. Gusto ko lang pong banggitin si Congresswoman Luis Tro na puro na lang siyang Duterte. Paano naman po ang inyong asawa? Nakasalukuyan ng pandemya ay meron siyang issue sa rape, pero mismo sa bibig mo nanggaling na ikaw mismo ang nagpahayag na ang asawa nyo ay tinago nyo sa batas. Tama ba yan? Pero pag ang Duterte, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, pero ang asawa nyo, andyan, kumakandidato, nangangampanya ng libre na may kaso. Paano naman ang mga Duterte supporters na puro na lang pinag-iinitan? Paano na ang freedom of speech?
sariling kapakanan. Kasi sa totoo lang po, nahihirapan din po ako. Unang-una na dyan yung resources. Yung minsan, magugutuman ka kasi wala pa yung magbibigay ng libreng pagkain. Kasi kami, wala pong nagbibigay ng budget. Wala pong nagbibigay dito. Kung meron man, ay bibigyan ng pamasahe na pangsakay ng MRT o kaya jeep o bus. Wala pong bigayan dito na 1,000 per head, 500 per head. Wala pong ganon. So, kami naman po ay tumakayo dito. Kung hindi nyo kayang iparating ang gusto nyo iparating, kami na lang. Ang gusto lang namin, makita ang inyong presensya dito sa White Plains EDSA. Yun lang naman po yung gusto natin dito. Ngayon, yung mga gustong mag-ingay na hinahanap si Pangulong Duterte, sana si BP Inday Sara na lang, huwag puro tayo nakatago. Bakit? Sabi nga niya, Congressman, Bibot Alvarez, kapag po tayo ay natakot, wala ng pag-asa ang ating bayan. Sana ipakita natin na tayo ay nagsasalita nang sa ganon, yung hindi kayang sabihin, sabihin na natin dito. Huwag puro tayo pupunta tayo sa isang rally kapag may budget, kapag may bigayan. Huwag yon, hindi makakatulong yung ganong sistema ng pamumuhay. Pupunta tayo dito para sa ganon, tumulong tayo sa kaayusan at matigil itong kriminalidad, lalo na itong droga na siyang pumapatay sa mga kabataan, mga tao na nalulong na. Gusto ko lang pong sagutin yung sinasabi po ni Chief PNP na sabi niya, ang droga ay hindi naman ano yan kasi para lang daw ano daw yun ng ano. Yun po yung number 1 po na panira po sa mga kahumad-tumad, kagaya ng mga nire-rape na mga kabataan. Dahil kapag ang tao ay lulong sa droga, wala na po sa kaayusan. Kung makikita nyo po sa TV, sa social media, andyan po ang balita na pinatay niya ang kanyang ina. Paano na tayo kung puro na lang tayo takot? Kailangan po natin ng pagiging matapang, hindi para gumawa ng karumad-lumad. Kung hindi ipakita natin ang tapang na ang namumuno sa ating bansa ay mali ang kanyang direksyon. Maawa po tayo sa ating bayan. Maawa po tayo sa ating kayo. Ako, wala naman akong anak. Kayo, may mga apo kayo, may mga anak kayo na pinapaaral. Wala na pong kaligtasan ngayon. Sa panahon ngayon, ang dami-dami ng krimen, ang dami ng lumaganap na mga droga sa ating bansa. Paano na tayo uusan yan kung takot ang ating pag-iralin sa ating sarili? Gusto ko lang po magpasalamat sa mga dumating, lalo na po kay ate at kanina pa yan, nandyan sa mga vloggers na nagpaparating ng ating mga hinaing para malaman ng mga naninirahan sa mga probinsya, mga municipalities, especially sa mga malalayong lugar na hindi makapunta, manood na lang o kaya ang mga OFW. Maraming salamat sa inyong suporta.